Hindi tututulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang plano ng prosekusyon na ipasabina ang ikalawang Pangulo para gawing hostile witness sa gumugulong nitong impeachment trial. Pero git ng kampo ni VP Sara, kailangan din nilang matiyak na walang malalabag na batas maging karapatan ng Vice Presidente sakaling ipilit ang prosekusyon na paharapin ito sa impeachment court. At sa kabila niyan, hindi naman itinanggi ng legal team ni VP Sara ang posibilidad na mag-invoke ng right against self-incrimination ang pangalawang Pangulo. Kunin natin ang live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, malaya ang prosecution panel na gawing testigo si Vice President Sara Duterte. Pero malaya rin daw ang Vice Presidente na i-invoke o gamitin yung kanyang karapatan sa against self-incrimination ayon sa defense panel. Minaliit lang ng defense panel ang plano ng prosecution team na gawing hostile witness si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense panel, prerogative ng prosecution kung sino ang nais nilang ipasabpina. Ako naman, in fairness to the prosecution, as I always say, it's within their prerogative to call whoever witness they want to call for as long as it is allowed by law and within the bounds of the law and the rules. So, sa atin, kung sakali man na magkaroon ng motion na ganyan, then we will have to give our position on the matter, specifically because there are constitutional issues, meaning there are fundamental rights that are protected under the Constitution, especially when it comes to the respondent. Hindi naman itinanggi ni Powa ang posibilidad na mag-invoke ng right against self-incrimination ang Vice Presidente. Isa yan sa mga bagay na available to us. Of course, I know kahit kahapon nabanggit ng presiding officer that these things might be debatable, diba? So tingnan po muna natin, no? But kasi ang hirap magsalita habang wala pa naman yung motion ng prosecution. So tingnan lang po natin, but definitely we're aware of the remedies available to us. And then, syempre, it will be done in consultation also with the Vice President. Nirerespeto naman ng defense panel ang clickbait remark ni House Deputy Speaker Paulo Ortega kaugnay ng pagbisita ni VP Sara sa Senado. Well, he's entitled to think whatever he wants to think about it. I respect Representative Ortega. But sa amin, sinabi ko lang sa inyo kung ano yung totoo. In fact, when I came in here, ayoko nang mag-expect kayo. So sinabi ko na kaagad na she's only here for a meeting. Agad namang nilinaw ni Powa na walang alam si VP Sara sa inihaing 16 na pahinang very urgent manifestation with motion sa Korte Suprema ng grupo ni na Attorney Israelito Torion. Kinwestiyon nila ang pag-upo ni Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial laban kay VP Sara. Hiniling din nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order kaugnay ng isinasagawang paglilitis ng Senate Impeachment Court. I would suppose hindi niya alam dahil hindi namin napag-usapan at all yung paghahain ng petition. In fact, I only found out about the petition this morning when I was in an interview, at nabanggit. So, to be honest, kasi dahil nandito tayo buong araw, I wasn't able to monitor. Hindi ko po nabalitaan yung petition. Pagdating naman sa defense team, ako po categorically masasabi ko na hindi namin alam na magkakaroon ng petition or may plano mang magkaroon ng petition. Hindi ko nga alam na naihain na yung petition. Attorney Torion and I know each other. I think we're acquaintances, but we're not in communication, and especially with this petition, hindi po kami nagkausap tungkol dito. Alex, sa day 3 ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ay kontento pa naman ang defense panel sa trabaho ni Senator Chis Escudero. Maayos pa rin ginagampanan ni Escudero ang kanyang trabaho bilang presiding officer habang nananatili pa rin sa kanyang tabi si Senate President Sherwin Gatchalian na dapat sana ay siya nga yung nagpipreside dito sa isinasagawang paglilitis. Alex? Okay, Eden, sandali lang, pakilinaw ito sa taong bayan dahil nga kung gagawin ito ng prosecution bilang hostile witness ang pangalawang Pangulo, di ba may binanggit rin ang prosecution na iimbitahan rin nila bilang testigo itong OVP Chief of Staff ng pangalawang Pangulo, si Attorney Zuleika Lopez. Ano ang koneksyon nito?
Alex, tama ka dyan. Dahil nga sa katatapos na impeachment trial kanina ay binanggit na ni Escudero yung pagpapasabina kay Attorney Zuleika na dapat ay haharap sa July 13 hanggang 14 sa pagpapatuloy nga nitong paglilitis sa Vice Presidente Alex. Ang layunin kasi dito ng prosecution panel, Alex, ay kabilang sa sinasabi nila na magiging testigo na magpapatunay doon sa mga aligasyon ng prosecution panel laban kay Vice President Sara Duterte doon sa mga issue kaugnay ng Department of Education at ng OVP dahil nga si Atty. Zuleika ang tumatayong COS ni Vice President Sara Duterte at tingin nila ay marami itong alam kaugnay ng mga aligasyon ibinabato sa Vice Presidente Alex. Pero tinanong ba ninyo, Eden, na sa prosecution, hindi ba hihina ang inyong aligasyon dito kay VP Sara kung iimbita ninyo ito kanyang Chief of Staff? Yes, Alex, naitanong naman yan before pa nga yung isyung yan, pero sila ay naninindigan pa rin. Hindi natin kasi alam kung ano yung kanilang strategy, kung ano yung kanilang plano, bakit nila gagamitin testigo si Atty. Zuleika na alam naman nila na very close kay VP Sara at kung bakit maging si VP Sara ay nais nilang ipatawag, ipasabina bilang hostile witness, Alex. Okay. So, bukas wala tayong trial, no? Ipagpapatuloy yan sa Lunes, Eden. Yes, Alex, sa susunod na linggo na ang pagpapatuloy ng impeachment trial dahil batay sa napagkasunduan Lunes hanggang Miyerkules itong paglilitis sa mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, maraming salamat sa Eden Santos. Mata natin dyan po sa Senado.